Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rain Luna at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang urban legend story lang. Sana po ay magustuhan ninyo. Makulimlim ang langit noong araw ng pista sa bayan ng Calbiga, Samar. Ang mga banderitas ay nagsasayaw sa hangin habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng tambol at trampeta. Sa gitna ng kasayahan, nakatayo si Hana. Isang magandang dalaga na 21 taong gulang. May mahabang itim na buhok na kumikintab tuwing nasasapawan ng araw at mga mata niya na tila kumikislap na parang bituin sa gabi. Si Hana ay kilalang reyna ng pista sa kanilang lugar. Bukod sa angkin niyang kagandahan, mabait siya at matulungin sa mga kapitbahay. Isang ngiti lang niya, parang liwanag sa madilim na silid. Lahat ay humahanga sa kanya. Lalo na at marami ang naniniwala na siya ay may dugong maharlika. Ngunit kahit siya ay masaya at nakikipagsaya sa kalsada, may isang pares ng mata na lihim na nakamasid sa kanya mula sa likod ng makakapal na punong kahoy sa gilid ng kalsada. At yon, si Amil. Habang nagpapatuloy ang sayawan, napansin ni Hana na tila sinusundan siya ng malamig na simoy ng hangin. Kumislap ang mga dahon sa gilid ng gubat. Animoy may mga matang nagmamasid. Ngunit ngumiti lamang siya at ibinaling ang atensyon sa mga kaibigan niyang kasayahan. Nang magdilim, isa-isa nang umuuwi ang mga tao mula sa plaza. Naiwan si Hana upang tulungan ang mga nagliligpit. Isinukbit niya ang kanyang makulay na balabal at naglakad pa uwi. Kakaiba ang katahimikan ng gabi. Wala man lang huni ng kuliglig o kaluskos ng mga insekto. Parang may humihigop ng tunog mula sa paligid. Pagdating niya sa madamong daan papunta sa kanilang bahay, may narinig siyang tila mahihinang bulong. Napalingon siya. Ngunit walang tao. Binilisan niya ang lakad. Muling umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa sa dati. Sa bawat hakbang niya, parang may anino sa likod niya na hindi mawala-wala. At bigla, Hana. Bulong ng isang tinig ng lalaking malamig at mahinhin. Napalingon siya. Ngunit wala siyang nakita kundi makakapal na puno ng balete. Sa sobrang takot, tumakbo siya. Ngunit natapilok siya sa ugat ng puno at bumagsak sa basang damo. Tumama ang ulo niya sa matigas na bato at sandaling nanghina ang kanyang paningin. May aninong lumapit at lumuhod sa tabi niya. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang isang tinig. Patawarin mo ako, Hana. Kinabukasan, nagliyab ang balita sa buong bayan. Natagpuan ng mga mangangalakal ang bangkay ni Hana sa gilid ng kakahuyan. Nakadilat ang mga mata. Tila walang buhay. Maputla ang balat. Animoy naubusan ng dugo. Ang suot niyang balabal ay gusot at basa ng hamog. Walang sugat sa kanyang katawan. Maliban sa maliit na hiwa sa sentido na tila unti-unting tumutulo ng dugo. Dumagsa ang mga tao sa burol. Isang malaking lamay ang ginanap sa plaza dahil kilala si Hana sa kanilang bayan. Ang ina niyang si Aling Rosenda ay walang tigil sa pag-iyak. Lahat ay naguguluhan kung bakit napakabilis ng kanyang pagkamatay gayong malusog siya at masigla. Isang bagay lamang ang hindi maipaliwanag ng lahat. Hindi naaagnas ang katawan ni Hana. Makalipas ang 3 araw, nanatiling parang natutulog lamang siya. Parang may banayad na liwanag sa kanyang mukha. Kahit malamig na ang kanyang balat. Lalong lumakas ang bulong-bulungan sa bayan. Baka kinuha siya ng engkanto. Baka engkanto rin siya. Baka may nilalang na gusto siyang angkinin. Habang umiikot ang mga tao sa kabaong ni Hana, may isang lalaki. Nakasuot ng malalim na berdeng kapa. Nakatayo sa malayong gilid ng plaza. Tinatakpan ng hood ang kanyang mukha. Ngunit sumisilip mula roon ang mga matalim na berdeng mata. Tahimik siyang nakamasid kay Hana.
May mga luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Si Amil yun. Isang engkanto mula sa kaharian ng Balete. At sa kanyang puso, isa lang ang kanyang desisyon. Di ko hayaang tuluyang mawala ka, Hana. Muling sumapit ang gabi sa bayan ng Kalbiga. Ang mga punong balete ay tila humahaplos sa dilim. Habang kumikislap ang mga alitaptap sa hangin, sa pusod ng gubat, sa ilalim ng pinakamalaki at pinakamatandang puno ng balete, nakaupo si Amil. Nakayuko, nakapatong ang mga siko sa kanyang tuhod at pinagmamasdan ang bilog na buwan. Si Amil ay hindi basta ordinaryong engkanto lang. Isa siyang prinsipe ng kaharian ng Balete. Isang kahariang nakatago sa mga ugat, anino, at hamog ng kagubatan ng Samar. May mahabang buhay ang mga engkanto. Maraming siglo nang nabubuhay si Amil. Ngunit hindi pa siya kailanman umiibig. Hanggang sa dumating si Hana. Ipinanganak si Hana isang gabi ng malakas ng bagyo. Sa gitna ng lumang balete, ang kanyang ana na si Aling Rosenda ay nagbuntis ng mahigit 9 na buwan, ngunit hindi pa rin nanganganak. Sa sobrang hirap ng kanyang ina, lumabas si Amil sa anyo ng isang tao upang tulungan itong manganak. Gamit ang kapangyarihan ng mga engkanto, iniluwa ni Rosenda si Hana. Buhay, malusog, at kumikislap ang balat na parang perlas. Dahil dito, nagkaroon si Hana ng bahid ng dugo ng engkanto. Hindi ito alam ni Rosenda o ng iba pang mga tao. Ngunit si Amil, mula noon, ay lihim na nagbabantay kay Hana. Habang lumalaki si Hana, hindi niya naiwasang mahalin ng dalaga. Ngunit batid niyang bawal yon sa batas ng mga engkanto. At ang batas ng kaharian ng Balete, ang engkanto ay hindi maaaring umibig sa mortal. Kapag nangyari ito, magdurusa ang mortal at magiging bihag ng kagubatan o tuluyang mamamatay. Ito ang dahilan kung bakit lumalayo si Amil. Pinipigilan niya ang sarili. Ngunit nang mabalitaan niyang patay na si Hana, parang bumagsak ang buong mundo niya. Sa ilalim ng balete, dumating si matandang engkantada, si Lolang Mora, tagapagbantay ng mga batas at mahiwagang lihim. Mahaba ang kanyang buhok, kulay puti, at kumikislap ang mga mata niya na kulay ginto. Amil, huwag mong balakin. Hindi ka na bata. Alam mong bawal. Kung bubuhayin mo siya, magbabayad ka. Ang kanyang puso'y magiging pagmamayari ng bumuhay sa kanya. Hindi na siya magiging ganap na mortal. Mas pipiliin ko yon kaysa tuluyan siyang mawala. Hindi mo alam ang kapalit. Hindi lamang siya magiging kalahating engkanto. Maaangkin mo ang kanyang puso. Ngunit baka hindi na yon tunay na pag-ibig. Baka pagmamahal na nalinlang lamang ng kapangyarihan. Napayuko si Amin. Ipinikit niya ang mga mata at muling binalikan ang mga alaala ni Hana. Nakikita niyang tumatawa ito sa ilalim ng ulan. Naaalala niya, noong bata pa si Hana umaawit habang naglalaro sa ilog. Hindi niya matanggap na wala na ito. Si Lolang Mora ay tumitig ng matalim kay Amil. Pumili ka, Amil. Buhay niya, kapalit ng kanyang kalayaan. O hayaang manatili siyang tahimik sa kabilang buhay. Umiyak si Amil. Ngunit daman niya sa puso niyang hindi niya kayang pabayaan si Hana na tuluyang mabulok sa lupa. Lalo na at hindi pa naaagnas ang katawan nito. Ibig sabihin, nananatiling nakaugnay sa mundo ng mga engkanto ang kaluluwa ni Hana. Napagtanto ni Amil na kalahati ng kaluluwa ni Hana ay sa kanila pa rin nakatali. Kung hindi niya ito ililigtas, baka tuluyang mapunta si Hana sa engkantong itim. Mga nilalang na kumakain ng kaluluwa ng mga mortal na may dugong engkanto. At hindi siya papayag. Ibabalik ko siya, kahit anong kapalit. Kahit pamamatay ako. Sa huling sandali, tinapik ni Lolang Mora ang kanyang balikat at ibinigay sa kanya ang isang maliit na botelyang kristal.
May laman yon na kumikislap na likido na parang mga bituin. Ito ang liwanag ng balete. Gamitin mo ito para ibalik siya. Ngunit tandaan mo, Amil, hindi na siya magiging ganap na mortal. At ang puso niya ay tatalian sa puso mo. Kung hindi ka niya mamahalin ng kusa, mamamatay siyang muli. Lumayo si Lolang Mora. Iniwang nag-iisa si Amil sa ilalim ng balete. Hawak niya ang kristal, habang nag-aalab ang kanyang mga mata. Hintayin mo ako, Hana. Ibabalik kita. Lumipas ang 4 na araw mula nang mamatay si Hana. Sa gabi ng kanyang nakatakdang libing, maaga pang nagtipon ng mga tao sa plaza. Dala ang mga kandila, bulaklak, at dasal. Tahimik ang lahat. Tila nagmamanman ang paligid. Sa loob ng bahay, nakaayo si Hana sa kanyang puting kabaong. Suot niya ang kanyang pinakamagandang bestida. Kulay marfil, na parang liwanag ng buwan, na iniwan ng kanyang ina para sana sa araw ng kanyang kasal. Malamig ang kanyang mukha, pero parang natutulog lang siya. Sa labas, dumilim bigla ang kalangitan. Bagaman walang ulap kanina, umihip ng malamig ang hangin. Sa ilalim ng mga banderitas, tahimik na dumating si Amil. Nakatago siya sa kanyang berdeng kapa. Hindi kita ang mukha. Huminga siya ng malalim. Hawak sa kanyang dibdib ang maliit na kristal na ibinigay ni Lola Mora. Eksakto ang 12:00 ng hating gabi, pumasok si Amil sa loob ng bahay. Habang nakaluhod at nagdadasal ang mga tao, hindi siya nakita ng mga ito. Bilang engkanto, kaya niyang maging anino sa dilim. Nagtatago ang kanyang presensya. Lumapit siya sa kabaong. Umikot siya sa gilid at ipinatong ang kristal sa dibdib ni Hana. Mula rito, kumislap ang liwanag. Tila mga alitaptap na umiikot sa buong katawan ng dalaga. Bigla, kumibot ang mga daliri ni Hana. Ang kristal ay tinatawag na liwanag ng balete. Isang purong esensya mula sa puno ng balete na pinagmumulan ng buhay ng lahat ng engkanto. Ang likidong laman nito ay naglalaman ng enerhiya na kayang ibalik ang kaluluwa sa katawan. Ngunit may kondisyon. Una, hindi na siya magiging ganap na mortal. Kalahati na siyang engkanto. Pangalawa, ang puso niya ay itatali kay Amil. Kapag hindi siya umibig ng kusang loob kay Amil, muli siyang mamamatay. At ang pangatlo, mawawala ang ilan sa kanyang alaala pansamantala dahil kailangan ng katawan at kaluluwa niyang magsanib muli. Ipinikit ni Amil ang kanyang mga mata at winika ang sinaunang orasyon ng mga engkanto. Balik buhay, anak ng lupa at hangin. Sa liwanag ng balete, bumangon kang muli. Sa pagitan ng dilim at liwanag, ibalik ang pintig ng puso. Ibalik ang hininga ng buhay. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Hana. Kulay itim ang mga ito sa una. Ngunit unti-unting kumislap ng berde bago bumalik sa kanyang natural na kayumangging kulay. Gumalaw ang kanyang dibdib. Umalo ng kanyang mga pilik mata. Tumingin siya kay Amil, ngunit walang pagkakakilala sa kanyang mga mata. Maya-maya, narinig ng mga tao ang mahina niyang pag-ubo. Napalingon sila, at sabay-sabay na nagsigawan. Napatayo ang ina niyang si Aling Rosenda. Naluluha habang yakap si Hana. Anak, buhay ka! Umiyak ang mga tao. Ang ilan ay nagsisigaw ng milagro, habang ang iba naman ay takot na lumayo. Marami ang bumubulong. Hindi kaya engkanto na siya ngayon? Baka nilukuban siya. Baka hindi na siya tao. Pero mas nanaigang tuwa. Isinara nila agad ang kabaong at iniupo si Hana. Nanginginig siya at tila naguguluhan. Tumingin si Hana sa paligid. Hindi niya kilala ang karamihan. Nag-iiyak ang kanyang ina. Ngunit pinagmamasdan lang siya ni Hana. Litong-lito. Sino ho kayo? Bakit?
Nasaan ako? Anak, ako to. Nanay mo, Rosenda. Humawak si Hana sa ulo niya. Dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. May naririnig siyang boses na parang pabulong. Boses ni Amil sa isip niya. Hana, huwag kang matakot. Ligtas ka na. Napatingin si Hana sa paligid. Pilit hinahanap kung saan nanggagaling ang boses. Pag-uwi sa bahay, hindi na muna pinilit ni Rosenda si Hana na magkwento. Pinatulog siya sa kanyang sariling silid. Ngunit maghapon, hindi siya makatulog. Sa gitna ng gabi, tumayo si Hana at lumapit sa salamin. Habang nakatingin siya roon, kumislap ang berde sa kanyang mga mata. Sino ka? Bakit kita naririnig? Bulong ni Hana. Sa loob ng salamin, dumaloy ang hugis ng isang lalaki. Si Amil. Tila lumulutang ito at nakatingin sa kanya. May lungkot at pagmamahal sa mga mata. Ang kalahati ng kaluluwa ni Hana ay naglalakbay na sa mundo ng mga espiritu. Nang ibalik siya ni Amil, hindi agad nagsanip ang kanyang alaala at kaluluwa. Kailangan ng panahon bago bumalik lahat ng kanyang alaala. Ito rin ang paraan para hindi siya mabaliw agad sa sobrang dami ng alaala mula sa dalawang magkaibang mundo. Mortal at engkanto. Habang nakatitig si Hana sa salamin, bumigkas si Amil mula sa loob ng kanyang isipan. Ibabalik ko ang lahat ng alaala mo, Hana. At kapag bumalik ang puso mo, sana mahalin mo ako. Kinabukasan, nagising si Hana na tila wala pa ring ganap na alaala. Habang nakahiga siya sa banig, nakatitig lang siya sa kisame. May mababaw na hininga. At bakas ang kalituhan sa kanyang mga mata. Sa tabi ng kanyang banig, nakaupo si Aling Rosenda. Nangingiti siya habang pinupunasan ng pawis ni Hana gamit ang malamig na basang bimpo. Anak, mabuti at gising ka na. Alam mo bang buong bayan ay nagdarasal para sa'yo? Bayan? Sino po ba ako? At sino kayo? Napangiwi si Rosenda. Napakasakit para sa isang ina na hindi siya makilala ng sariling anak. Ngunit hindi siya sumuko. Ako ang nanay mo. Ako si Rosenda. At ikaw si Hana. Pinakamaganda at pinakamabait na dalaga sa Kalbiga. Mahal na mahal ka ng lahat dito, anak. Habang lumilipas ang araw, nagsimulang makaramdam ng mga flashback si Hana. Hindi pa buo ngunit mga pira-pirasong larawan sa kanyang isipan. Minsan, bigla siyang mapapahinto at tutulo ang luha. Isang tanghali, habang nagwawali siya ng bakuran, napahawak siya sa dibdib. Muling kumislap berde ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya sa kanyang isipan ang isang eksena. Siya, tumatawa, habang nakaupo sa isang malaking sanga ng balete. Sa tabi niya ay isang binatang lalaki na nakangiti sa kanya. Si Amilion. Sino ka ba? Bakit parang mahalaga ka? Bulong ni Hana sa sarili. Dahil milagro raw ang nangyari, dumagsa ang mga tao sa bahay nila Hana. Halos araw-araw, may mga kapitbahay, pare at mga politiko na bumibisita. Lahat sila gustong makita ang dalagang bumangon mula sa patay. May mga manghihilot na gustong suriin siya. May mga albularyo na nagsasabing kailangan siyang bendisyonan dahil baka hindi na siya tao. Nako, hindi ito basta tao. May sumanib dito, may engkanto sa loob niya. Wika ng isang albularyo na nag-iikot ng dahon ng bayabas sa ulo ni Hana. Hay nako, anak ko to. Tao siya. Naiiritang sabi ni Rosenda. Lalo lang nalilito si Hana. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong nagsasabing hindi na siya tao. Sa gabi, habang natutulog si Hana,
Laging bumabalik sa kanyang mga panaginip ang kagubatan. Nakikita niya ang mga naglalakihang puno ng balete, kumikislap ng mga alitaptap at mga nilalang na hindi tao. Sa kanyang panaginip, lumalapit sa kanya ang iba't ibang nilalang. Mga babae na may pakpak ng paru-paro, matatandang lalaki na parang yari sa kahoy, at mga batang may kumikislap na balat. Isa-isa silang nagsasalita. "Sumama ka sa amin, Hana. Dito ka kabilang. Huwag ka nang manatili sa mundo ng tao." Wika ng babaeng engkantada. "Hindi ka na tao. Huwag mong sayangin ang iyong kapangyarihan." Wika naman ng batang engkanto. Nagising si Hana na pawis na pawis. Humawak siya sa dibdib na parang hinahabol ang hininga. Tuwing nagigising siya mula sa panaginip, naririnig niya ang boses ni Amil sa kanyang isipan. Mahina, ngunit malinaw. "Hana, huwag ka matakot. Ako ang kasama mo. Hindi mo kailangang sumama sa kanila kung ayaw mo." Wika ng boses ni Amil sa isipan ni Hana. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tuwing naririnig niya si Amil, napapawi ang kanyang takot. May kakaibang pagkakalma na bumabalot sa kanyang puso. Isang hapon, kumakatok sa pintuan nila Hana ang isang binatang hindi pamilyar sa mga kapitbahay. Matangkad, maputi, makinis ang balat, at may mga mata na tila kumikislap na berde kapag natamaan ng araw. Nagpakilala siya bilang si Amil Reyes, isang kamag-anak mula sa kabilang baryo. Ang suot niya ay simpleng polo at maong, ngunit may dala ng mga prutas at bulaklak para kay Hana. "Magandang hapon po, Aling Rosenda. Ako po si Amil. Gusto ko lang pong kamustahin si Hana." Nakangiting wika ni Amil. Napatingin si Hana mula sa loob. Hindi niya kilala ang lalaki, pero nang magtama ang kanilang mga mata, parang may pumutok na ilaw sa loob ng kanyang utak. Biglang bumalik ang isang malinaw na alaala. Una, si Hana na umiiyak sa ilalim ng balete. Pangalawa, si Amil na yumayakap sa kanya. Pangatlo, si Amil na nagsasabing, "Huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa." Muntik nang matumba si Hana. Ikaw yung lalaki sa panaginip ko." Mahinang wika ni Hana. Nagkatinginan si Rosenda at si Amil. Hindi na itago ni Amil ang bahagyang lungkot at saya sa kanyang mga mata. "Oo, Hana. Ako nga. Kaibigan mo ko, noon pa." Hindi maaaring ipakita ni Amil ang tunay niyang anyo o sabihin agad ang lahat. May 3 dahilan. Ayaw niyang takutin si Hana, lalo na at hindi pa buo ang alaala nito. Bawal sa batas ng mga engkanto na magpakilala ng basta-basta sa mga mortal, lalo na kung may mga nakatingin. Kailangan niyang unti-unting bumalik si Hana sa katotohanan. Kung bigla niyang isisiwalat lahat, baka masaktan ang isip ni Hana at mamatay muli ang katawan nito. Sa puntong yun, naisip ni Rosenda na baka hindi nga masamang tao si Amil. "Pasok ka, iho. Salamat sa pagbisita." Pumasok si Amil. Umupo siya sa tabi ni Hana at maingat na hinawakan ang kanyang kamay. Sandaling nagdikit ang balat nila at nagliyab ng mahinang liwanag ang paligid. Hindi ito napansin ng ibang tao, ngunit naramdaman ni Hana na tila may dumaloy na init mula kay Amil patungo sa puso niya. "Hindi kita iiwan, Hana. Makakaasa ka." Mahinang wika ni Amil. Habang magkatabi sila ni Amil, tila nagising muli ang isang matandang tinig sa loob ni Hana. Boses yon ni Lola Mora. "Hana, mag-ingat ka. Ang puso mo, maaaring mapasakamay ng engkanto. At kapag yon ang nangyari, baka mawala ka ng tuluyan sa mundo ng mga tao." Mula nang dumalaw si Amil sa bahay ni Hana, naging madalas na siya roon. Laging may mga dalang prutas, bulaklak, o mga halamang gamot na sinasabing makakatulong para bumuti ang pakiramdam ni Hana. Tuwing nandyan si Amil, tila gumagaan ang pakiramdam ni Hana.
Bagamat hindi pa buo ang alaala niya, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na saya at katiwasayan kapag kasama ito. Isang hapon, inaya ni Amil si Hana na mamasyal sa tabing ilog. Doon, naupo sila sa ilalim ng punong balete. Humahampas ang malamig na hangin at bumubulong ang mga dahon sa paligid. Tahimik silang dalawa. Pinagmamasdan ni Amil si Hana na tila nag-iisip. Sa puntong yon, naramdaman ni Hana na bumabalik ang isa na namang alaala. Muling kumislap ng berde ang mga mata ni Hana. Bigla niyang nakita sa kanyang isipan ang isang eksena. Siya na umiiyak sa ilalim ng parehong punong balete at si Amil na nakaluhod sa harapan niya. Pinupunasan ng kanyang luha. Maririnig ang mga salitang binigkas ni Amil noon. Hana, kahit bawal, mamahalin pa rin kita. Nagulat si Hana. Napaatras siya. Hawak ang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Amil, ikaw pala yung lalaki sa panaginip ko. Ikaw yung laging bumubulong sa isip ko. Tahimik si Amil. Tila may mabigat na iniisip. Hindi niya alam kung dapat na ba niyang sabihin ang buong katotohanan. Huminga ng malalim si Amil. Tinitigan niya si Hana ng diretsyo. At sa wakas, nagpasya siya na magsabi ng totoo. Hana, may mga bagay kang dapat nang malaman. Hindi ako karaniwang tao. Isa akong engkanto. Isa akong prinsipe mula sa kaharian ng Balete. Napahawak si Hana sa dibdib. Hindi siya makapaniwala. Parang nanlalamig ang kanyang balat. Engkanto? Prinsipe? Bakit mo ako kilala? Ano ba talaga ang nangyayari? Dahan-dahang ipiniliwanag ni Amil ang lahat. Na si Hana ay ipinanganak sa ilalim ng balete. Noong ipinanganak siya, lumabas si Amil mula sa kagubatan upang tulungan si Rosenda ang manganak. Dahil dito, nahuluan ng dugo ng engkanto si Hana. Dahil kalahati siyang engkanto, kaya hindi siya naaagnas kahit matagal na siyang patay. Nang mamatay si Hana, nakabitin sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto ang kanyang kaluluwa. Kaya muli siyang nabuhay. Ang liwanag ng balete ang nagbalik ng kanyang buhay, ngunit kapalit nito, nakatali na ang puso niya kay Amil. Kung hindi niya mamahalin ang kusa si Amil, mamamatay muli ang kanyang katawan. Bawal ang engkanto na umibig sa mortal, ngunit hindi napigilan ni Amil ang kanyang damdamin. Pinili kong buhayin ka, Hana, kahit alam kong bawal, dahil mahal kita. May luhang pumapatak sa pisngi ni Amil habang binibigkas ang mga ito. Biglang lumamig ang paligid. Kumislap ang mga dahon ng balete at lumitaw mula sa hangin si Lola Mora. May dalang baston na yari sa puting kahoy. Ang kanyang mata ay kumikislap na parang gintong apoy. Amil, ilang ulit na kitang binalaan. Hindi pwedeng mahalin ng engkanto ang mortal. Tingnan mo kung anong nangyayari ngayon. Napalingon si Hana. Takot na takot. Sino po kayo? Ako si Mora, tagapangalaga ng mga batas ng mga engkanto. Anak, hindi ka naganap na tao. Kalahati ka ng engkanto. Kung ipagpapatuloy mo ang relasyon kay Amil, baka mamatay muli ang katawan mo. O tuluyan kang mawala sa mundong ito at makulong sa kaharian ng Balete. Napaiyak si Hana. Parang biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Mahal niya si Amil. Kahit hindi pa buo ang kanyang alaala, ngunit natatakot siya. Hindi ko na alam kung anong tama. Ang dami kong hindi maintindihan. Pero, Amil, ikaw lang ang tanging taong nararamdaman kong malapit sa puso ko. Pag-isipan mong mabuti, Hana. Kung pipiliin mo si Amil, baka hindi na bumalik ang mortal mong buhay. Ngunit kung bibitawan mo siya, maaari kang manatiling tao.
Ngunit kailangang limutin mo siya habang buhay. Nakatali ang puso ni Hana kay Amil. Kung hindi niya tunay na mamahalin si Amil, mamamatay muli ang kanyang katawan. Kung ipagpapatuloy nila ang relasyon, posibleng mawala na si Hana bilang mortal at tuluyang maging engkanto. Bawal sa batas ng mga engkanto na magmahal ng mortal dahil nagdudulot ito ng kaguluhan sa balanse ng dalawang mundo. Huminga ng malalim si Amil. Tinignan niya si Hana ng buong sakit. Hana, kung yun ang makakapagligtas sa buhay mo, handa akong pakawalan ka. Kahit masaktan ako, huwag mong piliting mahalin ako kung ikamamatay mo lang. Napuluha si Hana. Hindi niya alam kung paano pipiliin kung alin ang tama. Ayokong mawala ka pero natatakot akong mamatay muli. Pag-isipan mo, Hana. Babalik ako pag sumapit ang kabilugan ng buwan. Kailangan ko ng iyong desisyon. At muling naglaho si Lola Mora. Iniwan ang dalawa sa gitna ng katahimikan. Habang nakatitig sa kanya si Amil, bumulong ito. Patawarin mo ako, Hana. Kasi minahal kita kahit alam kong bawal. Pagkatapos ng pagtatapad sa ilog, bumalik si Hana sa bahay nila kasama si Amil. Tahimik si Hana habang naglalakad. Parang bitbit niya ang bigat ng buong mundo. Si Amil naman, nakayuko, walang masabi. Sa bahay, pinilit ni Hana na kumilos na parang walang nangyari. Ngunit ilang araw siyang tila nawawala ang isip. Laging malayo ang tingin. At palaging may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kinabukasan, dumalaw muli si Amil. Nagbitbit siya ng mga dahon ng sambong. Sinasabing pampalakas ng katawan. Ngunit pagdating niya, hindi na siya hinarap ni Hana. Nagkulong si Hana sa kwarto. Hindi siya lumabas kahit tinatawag ng ina. Tila nagpasya na siya na lumayo kay Amil. Kahit masakit para sa kanya. Anak, lumabas ka na o. Narito si Amil. Nag-aalala siya sa'yo. Naluluhang pakiusap ni Aling Rosenda. Sabihin mo sa kanya, umalis na siya. Nakita ni Amil ang lungkot sa mukha ni Rosenda. Tahimik siyang umalis ng bahay. Sa mga sumunod na gabi, hindi na lamang si Amil ang bumibisita sa mga panaginip ni Hana. Dumating ang iba pang mga engkanto. Mga nilalang na may makikintab na balat, mga matang kumikislap na parang kristal, at boses na parang hangin. Iwanan mo si Amil. Sumama ka sa amin. Kami ang totoo mong mundo. Wika ng isang engkantada. Kung hindi mo siya bibitawan, mamamatay ka. Piliin mo ang mundo ng mga engkanto. Dito ka kabilang. Wika ng isang matandang engkanto. Unti-unting humina si Hana. Napansin ni Rosenda na nangangalumata na ito. Hindi na siya kumakain ng maayos at madalas na nagkakasakit. Isang gabi, habang nag-iisa si Hana sa kwarto, bigla siyang bumagsak sa sahig. Nanlalamig ang kanyang balat at nagdidilim ang kanyang paningin. Habang nawawalan siya ng malay, naramdaman niyang may humahawak sa kanyang kamay. Isang init na pamilyar. Nakita ni Rosenda na nakahandusay si Hana at hindi humihinga. Mabilis siyang nagsisisigaw para humingi ng tulong. Saktong dumating si Amil. Agad niyang kinuha si Hana at inihiga sa banig. Pinatong niya ang kanyang palad sa dibdib ni Hana at nagpadala ng enerhiya mula sa liwanag ng balete. Kumislap ang paligid. Tila may mga alitaptap na lumilipad sa loob ng bahay. Ang katawan ni Hana ay hindi na lubos na mortal. Nang iniligtas siya ni Amil, hindi pa lubusang nagsanib ang kanyang mortal at engkanto ng kaluluwa. Kung hindi niya pipiliin kung saan siya nabibilang, sa mortal o engkanto, tuluyan siyang mawawala. At kung pipilitin niyang manatiling mortal at itataboy si Amil, lalong hihiwalay ang kaluluwa niya sa katawan. Kaya siya nanghihina. Matapos mabuhay muli ni Hana mula sa pagkahimatay, nagising siya.
Humihikbi siya habang nakahawak kay Amil. Bakit hindi mo ako pabayaan? Baka mamatay lang ako lalo. Dahil mahal kita. Pero kung ikamamatay mo to, aalis ako. Nagpasya si Amil. Habang umiiyak si Hana, pinahid niya ang luha nito. Tumayo siya at tinignan ng dalaga ng malalim. Hindi kita kayang patayin. Pero hindi ko rin kaya na makita kang mapahamak. Kaya aalis ako. Huwag mo na akong hanapin. Kung ito ang paraan para manatili kang buhay at ligtas, ito ang pipiliin ko. Amil, wag mo akong iwan. Mahal kita. Kahit hindi ko pa maalala lahat. Pero ramdam ko, mahal na mahal kita. Ana, mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa akin. Tatawarin mo ako. Matapang na wika ni Amil kahit namumuo ang luha sa mga mata. Lumapit si Amil at dinagkan si Hana sa noo. Nagliyab ang isang banayad na liwanag sa paligid nila. Sa halik na yon, naipasa ni Amil kay Hana ang huling bahagi ng kanyang alaala. Lahat ng masasayang sandali nila sa kagubatan, lahat ng halakhak, at lahat ng kanilang mga pangarap. Napaluha si Hana habang lumiliwanag ang kanyang mga mata. Nagbalik sa isip niya ang lahat. Ang kanilang mga pagtawa sa ilog, pag-awit sa ilalim ng buwan, at ang mga bulong ni Amil ng pagmamahal. Pagkatapos ng halik, humakbang palayo si Amil. Unti-unti siyang naglaho, sinasakop ng mga kumikislap na alitaptap. Naiwan si Hana, umiiyak. Hawak ang puso niya na tila sasabog sa sakit. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Hana ang init na iniwan ni Amil. Ngunit habang hawak niya ito, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Boses ni Lola Mora yon. Ana, bumalik siya sa kagubatan upang iligtas ka. Pero darating ang oras na kailangan mong pumili kung sino ka talaga. Mortal ba o engkanto? Makalipas ang 3 araw mula nang lumayo si Amil, hindi na alam ni Hana kung paano itutuloy ang buhay. Laging tahimik ang bahay nila. Kahit anong sikap ni Aling Rosenda na pasayin siya, wala siyang ganang kumain o magsalita. Isang gabi, habang nakahiga si Hana, muling kumislap ng berde ang kanyang mga mata. Lahat ng alaala kay Amil ay tuluyan ng nanumbalik. Hindi na siya isang dalagang walang alam. Alam na niya ngayon kung sino siya. Anak siya ng tao, ngunit may dugong engkanto. Mahal niya si Amil, hindi lamang dahil siya ang bumuhay sa kanya, kundi dahil talagang mahal niya ito. Alam niya ang kapalit kung pipiliin niya si Amil. Tuluyan siyang magiging engkanto at hindi na makababalik sa pagiging ganap na mortal. Habang muling inaalala ang mga mata ni Amil at ang halik nitong puno ng pagmamahal, dumaloy sa puso ni Hana ang isang matinding pananabik. Hindi na siya makapagpigil. Tumitig siya sa buwan. Amil, kung nasaan ka man ngayon, hahanapin kita. Hindi ko kayang mabuhay na parang patay. Mas pipiliin ko ang pagmamahal kaysa manatiling tao na walang laman ng puso ko. Kinabukasan, nagising si Aling Rosenda at nakita si Hana na nakahandusay sa sahig. Halos wala na itong malay. Namumutla at malamig ang katawan. Mabilis na dumating ang mga kapitbahay. Hindi nila alam kung anong gagawin. Lumapit ang isang matandang albularyo at bumulong. Hindi na ito basta sakit. Parang hinihila ang kaluluwa niya sa ibang mundo. Napahagulhol si Aling Rosenda. Anak, wag mo akong iwan ulit. Habang nawawalan ng malay si Hana, dumilim ang paligid niya. Nakita niya ang sarili niyang naglalakad sa isang landas na puno ng mga balete. Naroon ang mga engkanto na kilala niya mula sa kanyang mga panaginip. Sa gitna ng landas, lumitaw si Lola Mora. Dala ang kanyang baston na kumikislap. Ana, narito na tayo sa dulo.
Kailangan mo nang pumili. Mananatili ka bang mortal? Ngunit malilimutan mo si Amil habang buhay? O pipiliin mong maging engkanto at isuko ang buhay mortal? Huminga ng malalim si Hana. Mahal ko po si Amil. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Kahit ano pang mangyari, pipiliin ko siya. Nagising si Hana. Mahina ang katawan ngunit puno ng determinasyon. Tumayo siya at nilapitan ng kanyang ina. Ina, kailangan ko pong pumunta sa kagubatan. Kailangan kong hanapin si Amil. Anak, baka mapahamak ka. Kung hindi ko po siya hahanapin, mamamatay ako. Kasi kung pipilitin kong maging mortal, mamamatay ako sa sakit ng puso ko. Napaiyak si Rosenda. Ngunit alam niyang hindi na niya mapipigilan si Hana. Gabi yon nang pumasok si Hana sa kagubatan. Tahimik. Ang mga punong balete ay tila humihinga. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin at mga matang nagmamasid sa kanya. Habang lumalalim siya sa kagubatan, humarang sa kanyang daraanan ang mga engkantong itim. Mga engkanto na may balat na kulay abo, ang mata ay pulang naglalagablab. Hindi ka na makababalik, Hana. Kung magiging engkanto ka, kailangan kang mapasamin. Hinila nila si Hana. Ngunit biglang lumitaw si Lola Mora. Hawak ang baston niyang kumikislap. Layuan ninyo ang batang to. Hindi siya para sa inyo. Nagliyab ang baston ni Lola Mora. Nagpulasan ng mga engkantong itim. Habang naglalakad, naramdaman ni Hana na may tumatawag sa kanya. Isang pamilyar na tinig. Hana, bumalik ka na. Huwag mo na akong hanapin. Boses ni Amil sa hangin. Ngunit tumakbo siya palalim. Hanggang nakita niya si Amil, nakaluhod sa tabi ng malaking ugat ng balete. Maputla siya. At tila nagdurusa. Lumapit si Hana at niyakap si Amil mula sa likod. Napaluha si Amil. Hana, bakit ka nandito? Delikado to para sa'yo. Hindi na ako natatakot. Mahal kita, Amil. Mas pipiliin kong mamatay kaysa mabuhay nang wala ka. Kung pipiliin mo ako, Hana, hindi ka na magiging tao. Iiwan mo ang mundo mo. Wala nang pagbabalik. Alam ko, pero ikaw ang tahanan ko. Biglang nagdatingan ng mga engkantong itim. Nakapaligid sila kay Hana at Amil. Humuni ang hangin na parang umiiyak. Hindi kayo pwedeng magsama. Kung magiging engkanto siya, amin siya. Hinugot ni Amil ang kanyang espada na yari sa liwanag ng balete. Ngunit mas marami ang mga engkantong itim. Nagsimula ang engkantadong labanan. Kumislap ang mga liwanag. Umalimbukay ang mga dahon. Nang tuluyan silang mapaligiran, humakbang si Amil. Tinaga ang kanyang palad at bumuhos ang dugo. Itinaas niya ito kay Hana. Hana, inumin mo to. Ito ang dugo ng prinsipe ng balete. Kapag ininom mo to, magiging ganap kang engkantada. Wala na makakaagaw sa'yo. Pero, hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Napaluha si Hana. Tumitibok ng mabilis ang puso niya. Hawak ni Hana ang kamay ni Amil na duguan. Sa paligid nila, umiikot ang mga engkantong itim. Isang hakbang na lang, kailangan na niyang magdesisyon. Amil, ito ba ang tanging paraan para tayong dalawa'y magsama? Nangangatog ang labi ni Hana. Oo, at tanda akong mawala kung hindi mo pipiliin yun. Nagpikit si Hana. Ramdam niyang ito na ang dulo. Dito na magtatapos ang lahat ng pagkalito. Amil, natatakot ako pero mas natatakot akong mabuhay nang wala ka. Hana, kung pipiliin mo to, hindi na kita may babalik sa pagiging tao. Iiwan mo ang lahat. Ang nanay mo, ang buhay mo rito. Mahal ko si nanay. Mahal ko ang bayan ko.
Pero alam kong hindi ko rin sila mapapangalagaan kung mamamatay ako o kung hindi ako buo. At ikaw ang puso ko. Ikaw ang buhay ko, Amil. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Lola Mora mula sa dilim. Parang bulong na lumalakas. Piliin mo na, Hana. Kung hindi ka pipili, kukunin ng engkantong itim ang kaluluwa mo. Isinara ni Hana ang kanyang mga mata at dahan-dahang ininom ang dugo ni Amil. Mainit yon. Parang sinag ng araw na pumapasok sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, lumakas ang pintig ng kanyang puso. Sa pag-inom ni Hana ng dugo ni Amil, nagliwanag ang buong kagubatan. Nagmistulang araw ang paligid. Habang sumisiklab ang liwanag mula sa kanyang katawan, ang mga engkantong itim ay nagsisisigaw. Tila nasasaktan sa liwanag. Unti-unting nag-iba ang anyo ni Hana. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng kulay berde at ginto, kagaya ng mga engkanto. Kumapal at kuminis lalo ang kanyang buhok. Nagmistulang kumikislap sa dilim. Lumabas ang mga ugat ng balete na lumukob sa kanyang mga braso at binti. Parang mga palamuti. Ngunit nanatili ang kanyang mga mata sa isang matiim at mahinahong anyo ng tao. Sa pag-inom niya ng dugo ni Amil, naging ganap siyang engkantada. Hindi lang basta engkantada. Naging prinsesa ng kaharian ng Walete. Dahil ang dugo ni Amil ay dugo ng prinsipe. Ngunit dahil kalahati pa rin siya ng tao, dala niya ang parehong lakas ng tao at engkanto. Kaya mas makapangyarihan siya kesa sa ibang engkanto. Napanatili niya ang kanyang alaala bilang mortal. Kaya hindi niya nakalimutan si Nanay Rosenda at ang kanyang bayan. Nang ganap nang magbago si Hana, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Mula sa kanyang mga palad, lumabas ang liwanag ng balete. Isang dalisay na enerhiya na tila hangin at ilaw. Layuan ninyo kami! Hindi ako pagmamayari ng kahit na sino. Malakas na tinig na sabi ni Hana. Nagsitalunan ng mga engkantong itim. Parang sinunog ng liwanag ni Hana ang kanilang mga anino. Unti-unti silang naglaho. Tinangay ng hangin hanggang walang natira. Nang mawala na ang mga panganib, napaupo si Hana sa tabi ni Amil. Napahagulgol siya. At yakap na yakap siya ni Amil. Pareho silang umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng takot, kundi ng kaligayahan. Salamat, Hana. Pinili mo ko. Dahil mahal kita, Amil. At alam ko na dito ako nabibilang. Sa piling mo. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sina Hana at Amil sa bayan ng Kalbiga. Ngunit ngayon, nakatago na si Hana at Amil sa anyo ng mga tao. Lumapit sila kay Aling Rosenda. Niyakap ni Hana ang ina niya ng mahigpit. Anak, nawala ka na naman. Akala ko hindi ka na babalik. Hindi ko kayang hindi bumalik, Nay. Mahal na mahal po kita. Ipinaliwanag ni Hana kay Rosenda ang lahat. Bagamat nalungkot si Rosenda na hindi naganap na tao ang kanyang anak, natanggap niya ito. Dahil nakikita niyang masaya at buhay si Hana. Naging engkantada si Hana ngunit may kapangyarihang mag-anyo bilang tao. Sa tulong ng liwanag ng balete, kaya niyang bumalik sa mundo ng tao nang hindi lumilikha ng kaguluhan. Basta, hindi niya lalabagin ang balanse ng dalawang mundo. Pinayagan ito ni Lola Mora dahil sa tapang ni Hana at sa pagligtas niya sa kagubatan mula sa mga engkantong itim. Lumipas ang mga buwan. Nakikita ng mga taga-Kalbiga sina Hana at Amil na naglalakad sa plaza. Nagtitinda ng mga halamang gamot at tumutulong sa mga may sakit. Hindi alam ng mga tao na sila ay mga nilalang na tagapangalaga ng kagubatan. Sa gabi, bumabalik sila sa kagubatan upang pamunuan ang kaharian ng Balete bilang prinsipe at prinsesa. Naging tulay sila sa pagitan ng tao at engkanto. Sa huling eksena,
Nakatayo si Hana sa ilalim ng punong balete. Yakap si Amil. Nakatingin siya sa buwan at mahina niyang binigkas. Mahal ko ang mundo ng mga tao. Mahal ko rin ang mundo ng mga engkanto. Pero higit sa lahat, mas mahal kita, Amil. At dito ko natagpuan kung sino ako. Tumingin si Amil sa kanya at ngumiti. At mula ngayon, tayong dalawa ang magiging tagapangalaga sa dalawang mundo. Nagtawanan sila habang lumilipad ang mga alitaptap sa paligid. Sa hindi kalayuan, nakangiti si Lola Mora. Masayang pinagmamasdan ang dalawa. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Pasensya na po sa mga nagrereklamo sa mga nakaraang kong uploads. Mula po ngayon, boses ko na po yung gagamitin ko sa pagkikwento. Pasensya na po ulit. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwento ko at suportahan ang channel kong ito. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. Palagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.